Ang bawat lalaking nainggitan mo, ang taong pumasok sa silid at nagbago ang atmosfera, ay hindi nakarating doon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng anumang bagay sa kanyang buhay. Nakarating siya roon sa pamamagitan ng pagpatay sa isang bersyon ng kanyang sarili na ikaw ay patuloy na pinangangalagaan. Ito ang karaniwang payo. Bumuo ng ugali, magtakda ng layunin, manatiling konsistente, at isang araw magiging ikaw ang lalaking dapat mong maging. Ang payo na iyon ay isang pampamanhid. Dahil ang dahilan kung bakit hindi ka pa rin siya ay wala sa kung ano ang ginagawa mo. Nasa kung sino ka sa iyong paniniwala habang ginagawa mo ito. May isang psikolohikal na mekanismo sa likod nito. Isang bagay na nakabaon sa pananaliksik tungkol sa pagkakakilanlan na halos hindi nahahawakan ng karamihan sa nilalaman ng pagpapabuti ng sarili. At kapag naunawaan mo ito, maunawaan mo na ang lahat ng sinubukan mong ayusin ay hindi kailanman nasira. Mali lang ang pagkakakilanlan. Ang tunay na target ay hindi kailanman ang iyong ugali. Ito ay ang multo na nagpapatakbo ng iyong ugali mula sa ilalim. Ang protokol ng pag-aalis. Noong 1519, isang Espanyol na kumander ang lumunsad sa baybayin ng Mexico na may halos 600 lalaki. Siya ay kulang sa bilang, kulang sa supply, at nakaharap sa isang imperyo ng milyon-milyon. Ang kanyang mga opisyal ay nagbubulong na tungkol sa pag-atras. Ang mga barko ay nakatayo sa daungan, parang huling paraan ng pagtakas, 100 palabas kung magiging pangit ang mga bagay. Kaya sinunog niya ang mga ito. Hindi sinunog ni Hernan Cortes ang kanyang mga barko dahil siya ay matapang. Sinunog niya ang mga ito dahil naunawaan niya ang isang bagay tungkol sa sikolohihan ng tao na karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman maunawaan. Habang meron pang labasan, ang iyong isip ay palaging hahanap ng paraan, palabas kaysa harapin ang laban. Hindi ka maaring maging isang bagong lalaki habang pinapanatiling buhay ang luma. Ito ang unang bagay na hindi sinasabi ng sinuman sa iyo tungkol sa pagbabago. Ang pagiging siya ay hindi tungkol sa pag-iipon, ito ay tungkol sa amputasyon. Iniisip mo na kailangan mong magdagdag ng disiplina, kumpiyansa, gawain sa umaga, ugali sa pagbabasa, membership sa gym. Ngunit naglalagay ka ng bagong kasangkapan sa isang nasusunog na bahay. Ang apoy ay hindi kakulangan ng mga mapagkukunan. Ang apoy ay ang patay na pagkakakilanlan na tinatanggihan mong ilibing. Tingnan ang iyong buhay ng tapat. May bersyon ka na sumasagot pa rin ng mga mensahe mula sa mga taong nauubos ang iyong oras dahil takot ka sa paghaharap. May bersyon ka na nag-scroll ng 2 oras pagkatapos ng hating gabi dahil pinapalabo ng dopamine ang katotohanan na umiiwas ka sa isang tunay na bagay. May bersyon ka na nagsasalita ng kalahating katotohanan sa trabaho dahil ang buong katotohanan ay mangangailangan sa iyo na tumayo sa likod nito. At ang pagtayo sa likod ng mga bagay ay nangangahulugang maaaring sumalungat ang mga tao. Ang bersyon na yon ay hindi ikaw sa isang masamang araw. Ang bersyon na yon ang operating system. At hanggang hindi mo ito tuluyang inaalis, ang bawat pag-upgrade na susubukan mo ay mag-crash. Narito ang inihahayag ng pananaliksik. Ang gawa ni James Clear na nakaugat sa psikolohikal na literatura tungkol sa konsepto ng sarili ay natuklasan na ang mga taong nagbabago sa pamamagitan ng pagiging isang bagong tao sa halip na pagkamit ng isang bagay ay higit na malamang na mapanatili ang pagbabagong yon. Ngunit may isang madilim na katotohanan na bihirang talakayin. Upang maging isang bagong tao, dapat mong aktibong tanggihan kung sino ka noon. Hindi lamang lalampasan, hindi lamang lilika ng pagbabago, tanggihan ng sinadya ng marahas. Tulad ng pagtanggi ni Cortes sa pag-atras bilang isang opsyon. Naunawaan ito ni Demosthenes. Noong ika-4 na siglo BC, siya ay isang nagugulumihang, pisikal na mahinang binata sa Atenas, isang lungsod kung saan ang pampublikong pagsasalita ay ang pera ng kapangyarihan. Hindi lamang siya nag-ensayo ng retorika, nag-ahit siya ng kalahati ng kanyang ulo para masyadong nahihiya siyang lumabas ng kanyang underground na silid-aralan.
Naglagay siya ng mga bato sa kanyang bibig at sumigaw sa humahampas na mga alon sa dalampasigan. Ginawa niyang pisikal na imposible ang pagbabalik sa lalaking siya noon. Hindi niya sinubukang takpan ang kanyang kahinaan ng kahusayan. Inamputan niya ang bawat landas pabalik dito. At ang lalaking lumabas, ang mananalumpati na winasak ang ambisyon ng Macedonian sa wala, kundi ang kanyang boses ay walang pagkakahawig sa nagsasalitang bata na pinatay niya sa ilalim ng lupa. Yan ang protokol ng pag-aalis. Hindi ito tungkol sa pagbuo ng mas magandang ikaw. Ito ay tungkol sa paggawa ng pinakamasamang ikaw na pisikal na imposibleng ma-access. Karamihan sa mga lalaki ay tumatanggi na gawin ito. Gusto nilang maging mapang-anib nang hindi nawawala ang kaginhawahan. Gusto nilang makakuha ng respeto nang hindi iniiwan ang personalidad na humihingi ng pag-apruba. Gusto nila ang katawan nang hindi inililib ang pagkakakilanlang kumakain para sa emosyonal na regulasyon. Hindi mo maaring dalhin ang parehong lalaki. Ang lumang ikaw ay mabigat. Kumakain siya ng iyong potensyal sa loob ng maraming taon. Lumalaki sa iyong mga kompromiso. At sa bawat araw na pinapanatili mo siyang buhay, pinipili mo siya kaysa sa lalaking maaari kang maging. Ano ang handa mong sunugin? Ang sagot na iyon ay nagtatakda ng lahat. Dahil ang distansya sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang lalaking yon ay hindi sinusukat sa mga ugali. Sinusukat ito sa mga libing. Kung ilang bersyon ng iyong sarili ang handa mong ilibing nang hindi tumitig pabalik. At kung hindi ka handang ilibing ang kahit isa sa kanila, tigilan mong magpanggap na gusto mong magbago. Hindi mo gusto ang pagbabago. Gusto mo ang dekorasyon. Gusto mo maglagay ng bagong pintura sa dingding ng isang bahay na masyadong maramdamin para gibain. Ngunit kung may nangalit sa iyong dibdib habang binabasa mo ito, kung may bahagi ng iyo na natigil, ang susunod na bahagi ay magiging iba ang epekto. Dahil ang sumusunod ay nagpapaliwanag kung bakit natigil ka sa parehong ikot sa loob ng maraming taon. At wala itong kinalaman sa katamaran. Ang inversyon ng pagkakakilanlan. May isang konsepto sa sikolohiya ng ugali na dapat magpagulat sa iyo. Tinatawag itong pagkakatugma ng tingin mo sa sarili. Sa simpleng salita, ang iyong mga kilos ay palaging yuyuko upang tumugma sa kwentong sinasabi mo sa iyong sarili tungkol sa kung sino ka. Hindi kung anong gusto mo, hindi kung anong pinaplano mo, kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw sa pinakamalalim, pinakawalang kamalay na antas. Kung naniniwala kang isa kang lalaking hindi mahusay sa pera, susabotahehin mo ang bawat pagkakataong pinansyal na nagbabanta sa paniniwala na iyon. Hindi sinasadya. Gagawa ka lang ng mga desisyong tatamasahin ng natural at para sa iyo, iyon ang normal. Kung naniniwala kang hindi ka uri ng taong nasa maayos na katawan, makakakita ka ng mga dahilan para laktawan ng gym na tila perpektong lohikal. Gagawa ng mga dahilan ang iyong utak ng napakayos na talagang maniniwalaan mo ito. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob. Ito ay tungkol sa arkitektura ng pagkakakilanlan. Ang iyong walang kamalay ay isang sistema ng seguridad. Nakaprogramang protektahan ang kasalukuyang bersyon mo kahit na ang bersyon na yon ay nabigo. Lalo na kung nabigo. Dahil ang pamilyar na kabiguan ay nakaramdam ng mas ligtas kaysa sa hindi pamilyar na tagumpay. Pinag-aralan ni Abraham Maslow ang penomenong ito. Tinawag niya itong complex ni Jonas. Ang takot sa sariling kadakilaan. Naobserbahan niya na ang mga tao ay hindi lamang natatakot sa kabiguan, natatakot sila sa tagumpay, sa responsibilidad, sa visibility, sa permanenteng paglayo mula sa komportableng mediocrity na kilala nila. Hindi ka natatakot na maging siya. Natatakot ka sa mangyayari pagkatapos mong maging siya. Dahil kapag naging siya ka na, namamatay ang mga dahilan. Nawawala ang safety net at nakatayo ka ng mag-isa sa isang buhay na humihingi sa iyo na lumabas sa antas na hindi mo pa napanatili. Narito ang bahaging dapat magpagulat sa iyo. Noong 1908,
Isang batang hindi kilalang lalaki na nagngangalang Mustafa Kemal ay umupo sa isang kwartel sa Ottoman Macedonia na nanonood ng isang imperyo na nabubulok mula sa loob. Hindi siya mayaman, hindi siya may koneksyon. Wala siyang political na base, walang hukbo, walang titulo. Ang meron siya ay isang solong, hindi nababaliktad na desisyon. Hindi siya magiging uri ng lalaking nanood ng isang bagay na gumuho at walang ginawa. Ang desisyon na yon ay hindi agad nagbago ng kanyang mga kalagayan. Kailangan pa niyang dumaan sa maraming dekada ng digmaan, pagkatapon, politikal na pag-aayos at pagtataksil. Ngunit ang pagbabago ng pagkakakilanlan ay nauna sa bawat hakbang na ginawa niya. Sa panahon na tumayo si Kemal sa harap ng mga natirang piraso ng isang nasawing bansa noong 1923 at humubog ng Turkiya mula sa mga abo ng isang imperyo, ang pagbabago ay hindi isang sorpresa. Ito ay isang naantalang pagpapahayag ng isang bagay na naging siya na niya sa kwartel na yon bago pa man makita ito ng sinuman. Ang lalaking yon ay hindi lumalabas mula sa mas magagandang ugali. Lumalabas siya mula sa muling pag-uuri ng sarili. Hindi ka sumusubok na gumawa ng mas mabuti. Sumusubok kang maging iba. At ang pagiging iba ay nangangailangan ng isang bagay na tinatawag ng mga psikolohista na pagkakakilanlang diskontinuidad. Isang malinis na pahinga, hindi gradual na pagbabago, isang linya sa buhangin. Isinusulat ni Ryan Holiday tungkol dito sa isang paraan na karamihan sa mga tao ay hindi naiintindihan. Ang kanyang gawa sa ego ay madalas na binabasa bilang maging mapagkumbaba. Ngunit ang mas malalim na aral ay ito, ang ego ay hindi kumpiyansa. Ang ego ay ang pagkakabit sa isang pagkakakilanlang nilampasan mo na. Ang lalaking patuloy na nagkukwento tungkol sa kanyang mga magagandang araw sa kolehiyo ay hindi kumpiyansa. Siya ay nakakadena sa isang bersyon ng kanyang sarili na nag-expire na 15 taon na ang nakalipas. Pinapanatili ka ng ego na tapat sa isang patay na ikaw. Upang maging siya, dapat kang gumawa ng kataksilan laban sa iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Nangangahulugang titigil kang sabihin, sumusubok akong maging malusog, at magsimulang sabihin, hindi ako nagpapalaktay ng pagsasanay. Hindi dahil totoo pa ito, kundi dahil ang wika ay nagbabago ng pagkakakilanlan. Ang ugali ay sumusunod sa label. Tinatawag ito ni Clear na pagbuto para sa taong gusto mong maging. Ang bawat kilos ay isang buto. Sa tuwing lumabas ka, nagbobot ka. Ngunit kung ang iyong balot ay nagbabasa pa rin, isa akong lalaking nagsisimula at tumitigil. Ang bawat buto ay para sa lalaking yon. Baguhin muna ang balot. Ano ang nawala sa kanya? Nawala ang simpatya na kasama ng pagiging isang may sakit na bata. Nawala ang malambot na pagtrato. Nawala ang pinababang inaasahan na lihim na nagpapanatili sa kanya na komportable. Nawala ang mga pagkakaibigan sa mga taong mas gusto ang bersyon niya na maaari nilang kaawaan. Ito ang buwis. Sa sandaling magsimula kang magbago, tunay na magbago, mawawalan ka ng mga taong komportable lang sa mahinang bersyon mo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ang iyong ebolusyon ay isang salamin. At ang salamin yon ay nagpapakita ng kanilang pagtigil. Hindi nila kinapupuutan kung sino ang nagiging ka. Kinapupuutan nila kung ano ang sinasabi ng iyong pagbabago tungkol sa kanilang sariling pagtanggi na subukan. Tinalakay ni Jordan Peterson ang responsibilidad ng lalaki sa mga tuntunin ng voluntaryong pagdadala ng pasanin. Ang ideya na ang halaga ng isang lalaki ay sinusukat sa bigat na handang dalhin niya. Ngunit may isang hakbang bago ang pagdadala ng pasanin na madalas nilalaktawan. Bago mo dalhin ang bigat, dapat mong ilapag ang saklay. Ang saklay ay ang pagkakakilanlan ng pagiging biktima. Ang salaysay na nagsasabing, kung lang naiiba ang aking mga magulang, kung lang meron akong mas maraming pera, kung lang nagsimula ako ng mas maaga. Ang mga kwentong yon ay komportable. Ipinapaliwanag nila ang iyong kasalukuyang posisyon nang hindi nangangailangan sa iyo na baguhin ito. Mga mainit na kumot sa malamig na silid.
Ngunit ang lalaking yon ay natutulog sa malamig. Natukoy ito ni Maslow sa kanyang hierarchy. Ang self-actualization, ang tuktok, ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang tuloy-tuloy na estado ng tensyon sa pagitan ng kung sino ka at kung sino ang maaari kang maging. At ang mga lalaking umaabot dito ay hindi inilarawan ito bilang mapayapa. Inilalarawan nila ito bilang walang tigil. Isang permanenteng kawalan ng kasiyahan sa pag-aayos. Isang pagtanggi na tanggapin na ito ay sapat kapag malinaw na may mas marami pang magagamit. Hindi ito ambisyon. Hinahabol ng ambisyon ang mga panlabas na marka. Hinahabol ng self-actualization ang pagkakatugma. Ang nakakatakot na hinihini na isara ang agwat sa pagitan ng iyong kapasidad at ng iyong output. At huwag tigilan ang pagsasara nito. Narito ang bahaging naghihiwalay ng teorya mula sa katotohanan. Ang unang tunay na galaw ng soberanya ni Genghis Khan ay hindi isang militar na pananakop. Ito ay isang personal. Bilang isang batang lalaki na nagngangalang Temujin, siya ay nakuha at inalipin ng isang karibal na tribu. Nagdadala ng isang kahoy na tiyangwe sa kanyang leeg, tulad ng isang hayop. Mayroon siyang bawat dahilan upang tanggapin ang pagkakakilanlang yon. Alipin, walang katao, natalo, nakatakas siya sa gabi, nagtatago sa isang nagyeyelong ilog hanggang leeg ng maraming oras habang dumadaan ang mga naghahanap sa itaas niya. Sa kalaunan ay nasilungan ng isang pamilyang maaring magtalo sa kanya para sa isang gantimpala. Ngunit pinili ang protektahan siya sa halip. Ang gabing yun sa ilog ay hindi isang estratehiyang militar. Ito ay isang lalaking nilulunod ang bersyon ng kanyang sarili na tumanggap ng pagkakaalipin. Ang Temujin na pumasok sa tubig na yon ay isang bihag. Ang lalaking lumabas ay isang bagay na ganap na iba. Wala pa siyang hukbo, wala pa siyang alyansa. Ang mayroon siya ay isang pagkakakilanlang hindi na tumatanggap ng pagkaalipin sa anumang kalagayan. Ang lahat ng iba pa, ang imperyo, ang mga pananakop, ang pagbabago ng mundo, ay isang kahihinatnan ng isang gabing iyon. Hindi ng estratehiya, hindi ng mga mapagkukunan, ng pagkakakilanlan. Ang isang lalaking nilunod ang kanyang dating sarili sa isang nagyeyelong ilog ay hindi nakikipag-ayos sa mediocrity. Hindi niya kaya. Ang lalaking yon ay wala na. Ano ang iyong ilog? Ano ang nagyeyelong, nakakainis, nakakatakot na kilos ng pangako na naghihiwalay sa kung sino ka mula sa kung sino ang magiging ka? Dahil umiiral ito. At alam mo kung ano ito? Iniiwasan mo ito. Iniiikot ito. Nagpapaliwanag ng iyong daan paligid nito ng maraming buwan, marahil maraming taon. Ang buwis ng soberanya ay hindi binabayaran sa pera o oras. Binabayaran ito sa kamatayan ng kaginhawahan, kamatayan ng pag-apruba, kamatayan ng ligtas, mahuhulaan, naiintindihang bersyon mo na pinayagan na ng lahat. At kung tinatanggihan mong bayaran ito, hindi ka tumitigil. Ikaw ay nabubulok. Dahil ang isang lalaking nakakaalam kung sino siya maaring maging at pumipili ng kaginhawahan sa halip ay hindi na nanatiling neutral. Siya ay nabubulok mula sa loob. Sa bawat araw na ipinagpaliban niya ang buwis, ang interes ay compound sa pagsisisi, sa sama ng loob, sa partikular na walang laman na pakiramdam ng 2:00 ng umaga kapag tahimik ang bahay at walang magtakip sa katotohanan. Ang pakiramdam na yon ay hindi depresyon. Ito ang iyong potensyal na kumakatok sa mga dingding ng isang kulungang itinayo mo at tinanggihang buksan. Ang congruence lock. Narito ang mekanismong naghihiwalay sa mga lalaking permanenteng nagbabago mula sa mga bumabalik. Tinatawag itong behavioral congruence. Ang pagkakatugma sa pagitan ng pagkakakilanlan at ng mga kilos na pinapanatili sa paglipas ng panahon. Ang layunin ay simple. Isara ang agwat sa pagitan ng kung sino ang sinasabi mong ikaw at ng kung ano ang talagang ginagawa mo, hanggang maging zero ang distansya. Karamihan sa mga lalaki ay nabigo dito. Nagkaroon sila ng breakthrough, naramdaman nila ang apoy.
Naging disiplinado sila sa loob ng 2 linggo at pagkatapos ay nadulas sila. Nakalaktaw ng 1 araw, pagkatapos 2, pagkatapos 1 linggo. At sa lalong madaling panahon ay nasa lumang pagkakakilanlan na sila muli, nagsusuot ng bago tulad ng isang kustuming isinusuot lang nila kapag gusto nila. Ang dahilan ay simple. Binago nila ang kanilang ugali nang hindi binabago ang kanilang kapaligiran. Ang iyong kapaligiran ay hindi lamang ang iyong pisikal na espasyo. Ito ay ang mga taong nakakausap mo, ang nilalaman na kinukonsumo mo, ang mga pamantayang tinutugunan mo, ang mga ritual na pinangangalagaan mo. Kung ang iyong kapaligiran ay pag-aari pa rin ng lumang ikaw, ang bagong pagkakakilanlan ay hindi maaring mabuhay dito. Ito ay isang transplantadong organ sa isang katawang tinatanggihan ito. May isang Romano na general na nagngangalang Lucius Quintius Cincinnatus. Noong 458 BC, ang Roma ay malapit ng masira. Nagpadala ang Senado ng mga mensahero upang hanapin siya at nahanap nila siyang nag-aararo sa kanyang maliit na bukid, basa ng alikabok, namumuhay bilang isang karaniwang magsasaka. Nag-alok sila sa kanya ng ganap na kapangyarihan, diktatorismo, kabuuang kontrol ng militar at politikal na aparato ng Roma. Tinanggap niya. Natalo niya ang kaaway sa loob ng 16 na araw. At pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na nagpagulat sa sinaunang mundo. Ibinigay niya ang kapangyarihan pabalik. Bumalik siya sa kanyang bukid. Kinuha niya ang kanyang araro. Ang Senado ay nalito. Ang kanyang mga sundalo ay naguluhan. Bawat Romano na narinig ang kwento ay inaasahang kapit-kupit siya sa titulo. Iyon ang ginagawa ng mga lalaki. Sila ay humapit, nag-iipon ng kapangyarihan, nagtatayo ng mga dingding sa paligid nito. Ngunit si Cincinnatus ay hindi nag-operate sa pagnanasa. Nag-operate siya sa pagkakakilanlan, at ang kanyang pagkakakilanlan ay kumpleto na. Hindi siya nagpapanggap ng disiplina. Siya ay hindi motivated. Nailock niya ang kanyang pagkakakilanlan ng napakalim sa kung sino siya. Isang lalaki ng tungkulin, isang lalaking naglilingkod, at pagkatapos bumabalik sa kasimplihan na walang halaga ng panglabas na kapangyarihan ang makakapagdistorto nito. Hindi makapagkompromiso ng korona sa kanya dahil ang kanyang kongruensya ay ganap. Walang agwat sa pagitan ng kanyang pagkakakilanlan at ng kanyang mga kilos. Nangangahulugang walang pagbubukas para sa tukso na mapagsamantalahan. Ito ang lock. Naging siya ka ng permanente kapag ang iyong pagkakakilanlan at ang iyong mga kilos ay naging napakaganap na pinagsama ng pag-uugali ng iba ay pakiramdam na isang paglabag sa sarili. Hindi isang kawalan ng motibasyon, isang paglabag. Tulad ng pagsuot ng balat ng ibang tao, tulad ng pagsasalita sa isang boses na hindi mo. Paano mo ito binubuo? Magsisimula ka sa mga hindi mapapag-usapan, hindi mga layunin, mga hindi mapapapag-usapan. Ang isang layunin ay isang bagay na tinutuntungan mo. Ang isang hindi mapapag-usapan ay isang bagay na hindi mo nilalabag sa anumang kalagayan. Ang pagkakaiba ay existential. Gusto kong magsanay ng 5 araw sa isang linggo ay isang layunin. Isa akong lalaking hindi nagpapalaktaw ng pagsasanay ay isang hindi mapapag-usapan. Ang una ay yuyuko sa ilalim ng presyon. Ang pangalawa ay nagpapahina ng presyon. Pumili ng 3 hindi mapapag-usapan, hindi 10. 3. Ang mga kilos na nagtatakda ng lalaking iyong pinagiging. Bantayan ang mga ito ng lahat ng mayroon ka. Makalaktaw ng isa at bibigyan mo ng 1 boto ang lumang pagkakakilanlan. Makalaktaw ng 2 at nasa eleksyon ka. Makalaktaw ng 3 at ang lumang ikaw ay nanalo na. Ang iyong kapaligiran ay dapat ipatupad ang mga hindi mapapag-usapang ito. Alisin ang mga taong gawi ng mediocrity. Alisin ang nilalaman na nagpapakain ng salaysay ng biktima. Alisin ang mga pisikal na trigger, ang junk food sa cabinet, ang telepono sa nightstand,
ang upuan na nakaharap sa telebisyon. Muling istrukturang ang arkitektura ng iyong araw upang ang landas ng pinakamaliit na resistensya ay humantong ng direkta sa mga kilos na nagtatakda ng bagong ikaw. Dapat mas mahirap bumalik sa lumang ugali kaysa manatili sa bago. At pagkatapos gawin ang isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay natatakot na gawin, huwag sabihin sa sinuman, huwag iulat ang iyong pagbabago, huwag mag-post tungkol sa iyong bagong dieta, huwag sabihin sa iyong mga kaibigan tungkol sa iyong bagong kabanata. Dahil sa sandaling magsalita ka nito, irerehistro ng iyong utak ang panlipunang pag-apruba bilang isang gantimpala. At ang gantimpalang yon ay pumapalitan ng tunay na gawain. Makukuha mo ang dopamine hit ng pagdedeklara ng pagbabago nang hindi nagtitiis sa paghihirap ng pagiging ito. Ang lalaking yon ay hindi nagpapahayag ng kanyang sarili. Siya ay dumarating. At sa panahon na mapansin ng mga tao, ang pagbabago ay hindi na isang proyekto. Ito ay isang katotohanan. Nakasulat ito sa kanyang postura, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pagtanggi na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang gawa ay ginawa sa kadiliman. Ang mga resulta ay nagsasalita sa liwanag. Kaya, narito ito, ang buong arkitektura. Inaaalis mo ang mga ruta ng pagtakas na nagpapanatiling buhay sa lumang pagkakakilanlan. Gumawa ka ng isang kilos ng pagkakakilanlang kataksilan. Nagdedeklara hindi ng kung ano ang gusto mong gawin, kundi kung sino ka na ayaw mong maging. Binabayaran mo ang buwis ng soberanya, ang pagkawala ng kaginhawahan, pag-apruba, ang mga relasyon na umasa sa iyong kahinaan, at nilolok mo ang pagbabago sa pamamagitan ng behavioral congruence. Mga hindi mapapag-usapan na nakabaon ng husto sa iyong pang-araw-araw na pag-iral, nang paglabag sa kanila ay mararamdaman na isang pagtataksil sa sarili. Hindi ito motibasyon. Ang motibasyon ay isang chemical na spike na tumatagal ng 48 oras. Ito ay rekonstruksyon. Ginigiba mo ang mga haliging sumusuporta sa iyong lumang pagkatao at pinapalitan ng mga ito ng isang istruktura na dinisenyo upang manakop. Ang lalaking yon ay hindi isang destinasyon. Siya ay isang desisyon. Isang desisyon na ginagawa mo tuwing umaga bago may manood. Isang desisyon na ginagawa mo tuwing gabi kapag walang makakaalam kung huminto ka. Isang desisyon na compound ng tahimik, hindi nakikita, hanggang sa isang araw ito ay pumutok at ang mga taong kilala ang lumang ikaw ay walang salita para sa nakikita nila. At narito ang naiisip na iiwanan ko sa iyo. Ang isa na susundan ka sa kadiliman ngayong gabi kapag naka-off na ang mga distraksyon at tahimik ang silid. Alam mo na kung sino ang lalaking yon. Nakita mo siya sa mga silaw. Sa mga sandaling kumilos ka ng walang pag-aalangan, nang pinanatili mo ang isang hangganan na karaniwan mong ginugupo, nang sinabi mo ang mahirap sa halip ng ligtas at naramdaman ang isang bagay na nagbago sa iyong dibdib, isang bagay na sinaunang, isang pakiramdam na para kang nakauwi. Siya ay hindi isang estranjero. Siya ang bersyon mo na lumalabas kapag titigil ka ng humingi ng tawad para sa iyong sariling pag-iral. Ang tanging katanungan ay, gaano pa katagal mo siya paiintayin?